Chucky, gagawin kitang Diyos ko. Gagawin ko, Chucky. Huwag ka nang lumaban. Ika-15 ng Oktubre itong lalaki. 10-15 na lalaki. Nakuha na siya ng lahat na nakahiga siya sa gubat. Kel, anong kalokohan to? Oh, nakuha ko siya. Parang nag-teleport ako o kung ano man. Saan mo nakuha ang kotse? Hindi ko alam. Lasing ka pare, hindi ka marunong lumangoy. Lasing ka, 100 ka. Pwede ko kayong yakapin. Hindi, ayos lang kami dito. Sige. Tingnan mo, alam naman nating lahat na si Florida Man ay gumagalaw sa antas na hindi natin maipaliwanag. Pero anong mangyayari kapag ang kaguluhang yon ay naging ganap na mode ng paglaban? O manatili ka lang at alamin natin. Tatalakayin natin ang 8 wild na pag-aresto kay Florida Man na tiyak magpapaisip kung paano nakontrol ng pulis ang mga parang bagyong tao. At maswerte tayo, bawat tagpo ay nakunan sa body cam. Welcome sa After Hours ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Sinisimulan natin ang episode ngayon sa Tallahassee na may espesyal na birthday twist, isang sorpresang di malilimutan ng kahit sinong bata. Pumasok ang mga pulis sa Chuck E. Cheese na may dalang isang mission bag. Ang diniyang daga, ang premyo ngayon ay hindi stuffed toy, kundi si Chucky mismo. Ma'am, sino po yung nasa costume ng daga? Yung lalaking nandito kanina po ba? Opo. Abala si Chucky ngayon, pare. Gagawin ko si Chucky. Ako si Chucky. Tama na ang paglaban. Tigilan mo na ang paglaban. Inaresto ka na. Tigilan mo na ang paglaban. Bitawan mo na, bitawan mo na. Huwag kang mag-eskandalo dito, sir. Nakuha ko na siya. Sa totoo lang, ang mahal nating mascot ay hindi lang nagtatago sa likod ng malaking ulo ng daga, kundi may isa pa pala siyang pagkakakilanlan. Hinala ng pulis, hindi lang ticket ang ninanakaw niya. Ngayon, sangkot din ang ninakaw na credit card. Tara na, dito tayo, sir. Parang nag-teleport ako o kung ano man. Sige, alis na kami. Kakausapin ka namin mamaya. Kailangan namin gawin ang trabaho namin, pare. Hindi ako ang magdedesisyon dyan, ma'am. Kakausapin kita mamaya at ipapaalam ang nangyayari. Sige, ayos lang yan. Nakuha kita. Nagtatrabaho akong nagpapasaya ng mga bata. Nakuha kita, pare. Halika rito. May dala ka bang kahit ano dyan? Yung matutulis, matalim, makakasugat. May dala ka bang kahit ano dyan? Check upin kita. Sige. Paano ito tinatanggal, pare? Normal lang ba ito? Pwede ko bang makuha agad yung taong yun? Trabaho ko ito. Tigil na. Aayusin at gagawin namin. Isakay mo siya sa kotse at basahan pagkatapos magpatuloy tayo. Halugugin mo siya ng todo. Alam ko na malamang may tinatago siyang internal. Meron ba ako namang bagay na tusok o didikit sa akin ng tama? Ay, pasensya na. Huwag kang mag-alala tungkol sa'yo. Huwag kang mag-alala sa pagdikit o kung ano pa man. Sige, nasaan ang may suot ka bang pantalon sa ilalim nito? Kailangan kong tanggalin lahat ng mga ito, bro. Maganda ang pinili ko. Anong nangyayari? Kapkapan mo lang siya. Sige, wala akong naramdaman na sandata. Bigyan mo ako ng kahit anong sandata o kutsilyo, wala akong pakialam. Lahat kayo, maupo kayo dito. Sir, babasahin ko lang po sa inyo ang isang bagay. Sige po. Anong nangyayari? Ipapaliwanag ko po yan sa inyo pagkatapos kong basahin ito. Sige po. Hindi ko alam pinag-uusapan ninyo anong nangyayari. Sige po, sir. Ako si Official Cruz ng Dallas Police Department. Nagsasagawa ako ng investigasyon sa panlilinlang. Anumang maling pahayag tungkol sa mahahalagang bagay na ibinigay ng isang saksi sa ilalim ng panunumpa ay titingnan at susuriin. Pasensya na, mali yon. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Alam mo na ang mga karapatang ito. Gusto mo bang makipag-usap ngayon? Anong nangyayari? Ngayong alam mo na ang mga karapatang ito, gusto mo ba kaming kausapin tungkol sa nangyayari? Gusto ko lang malaman kung anong nangyayari. Kailangan kong malaman. Gusto mo bang makipag-usap sa amin ngayon? Bakit niyo ako ginugulo? Nagtatrabaho lang ako, wala naman akong ginagawa. Sandali lang, sir. Sagutin mo muna ang mga tanong bago tayo mag-usap. Alam mo na ang mga karapatan mo. Gusto mo ba makipag-usap ngayon? Bakit ako makikipag-usap sa inyo? Wala akong alam sa nangyayari. Oo o hindi lang, sir. Alam mo na ang mga karapatan mo. Gusto mo pa bang makipag-usap ngayon? Ano naman tungkol sa kanila, pare? Ikaw, sige, ayos lang. Kaya iniimbestigahan namin ang ilang kaso ng panlilinlang gamit ang credit card. Gamit mo ba credit card ng iba kahit saan? Hindi po, sir. Namili ka ba kamakailang gamit ang credit card? Hindi po, sir. Sarili ko lang cash up ang gamit ko.
Kaya hindi ka gumagamit ng credit card kahit saan. Hindi po, sir. Sige, hindi ka pa kailanman kumuha ng credit card mula rito, nakapulot ng nawalang card o kung ano pa man at ginamit ito kahit saan pa. Kaya wala dapat kahit anong video mo kahit saan. Namimili gamit ang credit card. Tulad sa pito palengke ng karne, Wala akong alam tungkol sa palengke ng karne. Hindi ka namili ng karne sa palengke o gumamit ng credit card para mamili nitong nakaraang linggo. Hindi. Sige, itulak mo siya, itulak mo sila sa lokasyon. sige, titingnan ko sana yung video para sa sarili ko. Hindi ko maalala yung mga pangalan ng mga lugar. Wala nga akong alam tungkol sa mga to. Sige, sa pagkakaalam ko. Kaya, meron tayo. Dahil hindi ko kayang mawala ang trabahong ito, ito lang ang alam at mahal ko. Ako na ang bahala sa'yo. Nakapunta ka na ba sa isang lugar na tinatawag na 720 sa Tallahassee? Yung meat market, hindi ba meat market or Harry's Meat Market? Nahuli kang nagnanakaw sa video. Nakapunta ka na ba sa Cloud Smoke Shop? Yung isa pa na nahuli ka ring nagnanakaw sa video. Pumunta ka sa Whataburger at bumili ng pagkain gamit credit card. Hindi ako gumagamit ng iba ng basta-basta. Sige, gamitin mo ang card mo sa palengke ng karne. Sarili kong kotse, yun lang. Kaya pumunta ka nga sa palengke ng karne. Pagkatapos, pumunta ako pero hindi ako gumamit ng tawag ng kahit sino. Binili ko yon para sa sarili ko. Kailan ka huling pumunta doon? Sa palengke ng karne? Ilang araw na ang nakalipas. Ilang araw na lumipas, card mo ba ginamit mo doon? Oo, sarili ko lang. Yan ba yung app na sinasabi mo? Oo, yung Apple Pay na yon, Cash App. Tumatanggap sila ng cash. Paano yung pampabilis ng oras? Cash out, mga cash up. Nakapunta ka na ba doon kamakailan? 2 linggo na, sige. Paano naman si Tony Mark? Hindi. Hindi pa ako nakakapunta doon kamakailan. Di ka pa nakapunta kay Tony Mark. Sige, tipid oras ulit. Pumunta ka sa mga lugar na ito at gamitin ang cash app sa phone mo, hindi card ang paper step. Sige, isang video mo na lang na gumagamit ng card. Ginagamit ko ang sarili kong kotse, hindi sa iba. Eh, sinabi mo na telepono yon, di ba? May kotse ako dati pero wala na ngayon. May kotse ka pero hindi ano. Anong card meron ka ngayon? Wala akong card, boss cards. Oo, ito. Yun lang, sige. Mabigat ang dala ko dahil sa kalokohang ito. Sige, itinatanggi mo ba ang lahat ng paratang na pumunta ka sa mga lugar na yon at gumamit ng credit card ng iba? Hindi ako umaasa sa iba, sarili kong paraan ang gamit ko. Kung gusto mong ipakita sa kanila ang video, ipakita mo sa kanila ang video. Ang ibig kong sabihin, Hindi ko alam ang tungkol sa lahat ng bagay na to. Hindi ako gumagamit ng tawag para sa sarili kong card. Hindi ko alam. Walang ilalim. Suriin kung siya talaga yon. Mukha bang ikaw yan? Isusuot mo ba yan? Hindi po sir, ayoko ng mga ganyang bagay. Hindi mo suot yan, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Uy, tingnan mo ako. Makakabuti sa'yo kung magsasabi ka ng totoo. Sige, huwag kang magkunwaring hindi ikaw yan sa larawan. Sige na, alam mo, simulan mo na lang sabihin sa amin ang totoo. Ayokong makulong. Kung nagsinungaling ka, lalala lang ang lagay mo. Pare, totoo yan at makikita ng lahat ng hukom sa ulat. I'm not trying to go to jail. Naiintindihan ko yan. Pero kailangan naming imbestigahan kung ano ang nangyari dito. Kaya kung gusto mo, ibig kong sabihin, kung gusto mong ipaalam sa amin kung ano talaga ang nangyayari. Makakatulong yon sa lahat dito, pati na rin sa'yo. Kunin ang pangalan at impormasyon niya. Sige, may dala ka bang identification card? Nasa bulsa mo ba? Wala kang dalang identification card. Malalaman namin kung dala mo. Kung nagsisinungaling ka, hindi ito maganda. Pare, anong pangalan mo? Opisyal, pwede ba akong pumasok para kunin ang upuan ko? Pwede mong sabihin sa amin kung nasan at kami na ang kukuha para sa'yo. What? Sabihin mo lang kung nasan ang identification card mo. Wala talaga ako niyan ngayon. Wala iyon sa loob. Anong pangalan mo? Ang unang pangalan ko ay Moran. Spell mo para sa akin. Habang tinatala ni Official Cruz ang detalye ni Jermel Jones, 41 lumapit ang manager na nagtataka kung bakit biglang napansin ang kanyang star na empleyado. Uy, alam mo ba ang pangalan niya? oh, alam ko, empleyado ko siya. Tatanggalin namin ang gamit sa Inventory Control Office at pananagutan namin yon sa'yo. Gagawin namin. Aalisin namin ito. Ano pangalan niya? Jamal Jones? Jermel Jones? Sige, gano'n na siya katagal nagtatrabaho sa'yo? Ibig sabihin, mula nang nagtrabaho ka dito, nandito na rin siya. Sige. Ipaalam ko lang, may babae na nag-birthday party dito. Ninakaw at ginamit niya ang credit card niya nitong nakaraang buwan.
Kaya naman namin ginagawa lahat ito, sige, at para maging patas. Alam niyang nandito kami at nakita namin siya sa bintana na suot ang karaniwan niyang damit, ang regular niyang uniforme. Sa tingin ko, naisip niyang magtago sa truck at magsuot ng uniforme ng keso. Kaya siya nagboluntaryo para doon? O ginagamit ba niya ito? Bakit niya kailangan kunin? Kumuha siya ng kurso. Karaniwan naman siyang ganun. Ibig kong sabihin, Naiintindihan ko ang ginagawa niyo. Kaso, yung tulog ko, ang daming bata, pumupunta sila para makita, talagang umiiyak sila. Ayun, ngayon may buong tindahan na ako para kahit ano. Umupo ka muna, may i-check lang ako. Gamitin mo na ang aming serbisyo. Oo. Oh, sige, tanggalin natin to. Gusto ng manager ng uniforme. Kaya sinusubukan nilang kunin ito. Patingin nga ng mga paa mo. Sige, ayusin namin yan. Ayokong makulong ngayon. ayokong makulong. Ayaw namin pumunta rito at basta na lang dalhin doon. Ayokong makulong ngayon. Sige, kaya mo bang tumayo? May sinturon ba ang pantalon mo? Kailangan ko bang tanggalin? Kailangan mo bang tumingala muna? Hindi. Kami na ang magtatanggal para sa'yo. May sinturon ba ang pantalon mo? Kukunin ko ito. Ayokong mapansin ito sa radar ko. Sa tingin ko, naiintindihan mo. Sandali lang. Sige, kaya tayo ay... Konektado siya sa taas. Hawakan mo yung kanya sa 10 lumayo ka. Ayusin namin ito at ibibigay sa'yo agad-agad. Sige. Zay! Tawagan mo si Joe. Di ko naman tinatry talunin, Joe. Uy, sandali lang. May dahilan. Isa ang After Hours sa pinakasikat na palabas ng law and crime katulad ng iba. May dahilan. Ang Morgan & Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. Law firm sila na may 1,000 abogado at nakabawi ng 25 bilyon para sa 500,000 kliyente nitong mga nakaraang buwan. Kliyente sa Florida nakatanggap ng 12 milyon kahit 300 at 50,000 lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania may kliyenteng nakatanggap ng 26 na milyon, 40 beses kaysa alok ng insurance. Pinadadali ng Morgan & Morgan ang paglaban para sa'yo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono, kaya kung nasugatan ka, pwede kang magsimula ng claim sa 40people.com/afterhours. I-click ang link or scan ang QR code sa screen. Pakialis muna sandali ang posas para makaalis si Jamel sa malaking costume ng daga at buti na lang, may suot na normal na damit si Jermel sa ilalim. Sapat na ang trauma ng mga bata kaya hindi na nila kailangang makita ang puwet ni Chucky. Sige, tumayo ka na. Baka nasa camera ako at sobra nilang ginamit ang pagkatao mo gamit ang iniisip ninyong lahat. Trying to lose the rest of my work day. Maupo ka na. Ito ay social. Dapat nasa ibaba lang yun doon. Handa na akong bumalik sa loob at magtrabaho. Naririnig kita, siya at ako. Kailangan nating gawin ang nararapat. Hindi natin maririnig ang usapan kaya aalamin natin ang gagawin. Meron na tayo. Ang card mo lang ay isang simpleng puti. May pangalan mo at guhit sa likod na i-swipe o i-scan. Oh, pero kailangan mong sumama sa akin ngayon. Naiintindihan ko na wala ka ng ibang card, wala kang ibang credit card, debit card, o kahit anong klase ng card. Bus card lang, pahalik sa bus gamit ito. Okay, pero hindi mo naman pwedeng ipambayad yan, tama? Hindi. Wala kang magagawa dyan, okay? At sabi mo, kapag pumunta ka sa mga lugar na yon kung saan ka naroon, nakita mo ang sarili mo sa camera, tama? Ginamit mo ang sarili mong puting card, na purong puti lang, Tama, sige. na may pangalan mo lang sa likod. Swipe, strike. Tama, lahat ng overdrill ko. Sige, ayos lang. Hindi ko kayang makulong ngayong gabi. Ako, Naiintindihan ko. malapit na akong matanggal sa trabaho. Sana hindi ka tanggalin. May kailangan ka pa ba na kukunin namin para sa'yo? Pwede ko bang ibigay ang bahay ko? Manatili ka doon? Mga susi sa trabaho, Oh, nasaan na sila? para masabi ko sa kanya na nasa kwarto ni Chucky at mga susi sa trabaho yon. Opo, sir. Ano pa po? Pitaka o kahit ano pang ganun. O, May pitaka ka ba? wala kang pitaka. I don't even know no about no court, man. Nakuha ka na ngayon na wala na tayong magagawa kasi tapos na. May naiulat na at may ebidensyang pisikal na tugma rito. Yung sinasabi mo sa amin ay hindi nakakatulong para mabasag yon. Gets mo? Kaya sa madaling salita, malamang kailangan ka naming dalhin sa kulungan, i-book ka para dito. Tapos ang mga detective ay kailangang alamin ang totoong nangyayari dito. Kung inosente ka, ibig kong sabihin, kakausapin ka nila. At syempre, inosente ka hanggat hindi napapatunayang may sala. Pero kakausapin ka nila.
Malalaman ninyo kasama sila ang mga nangyari, paano ito nangyari, at kung paano nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Kung iyon nga ang nangyari at kung hindi, kung may ginawa ka talaga, edi alam mo na, ikaw na ang bahala kung magiging tapat ka sa kanya o hindi. Maapektuhan nito ang korte, paglilitis at mga kaso, kaya mas tapat ka, mas makakatulong sa'yo. Alam mo ang ibig kong sabihin, mas makakatulong yun sa'yo kaysa sa iba. Kaya nga sinusubukan naming alamin kung ano talaga ang nangyayari. Yung sinasabi mo sa akin ay parang hindi tugma sa mga nakikita ko. Kung gusto mong magsinungaling, pwede mo namang gawin. Nasa iyo na yan. Kung gusto mong sabihin sa amin ang totoo, o pwede mo ring sabihin kahit ano, alam mo na ang ibig kong sabihin. Kung magiging totoo ka sa amin, mas makakatulong yun sa'yo sa huli. Dahil ayokong makulong kahit kailan. Naintindihan ko pero nandito na tayo. Pupunta tayo sa kulungan. Para lang malinaw sa'yo, nahuli ka namin sa camera na may hawak kang card ng iba, tapos eksaktong halaga ng binili mo, mga items at oras na lumabas ka sa camera. Kapag may probable cause para sa pag-aresto, Kompleto na lahat ng ebidensya namin. ipinapaalam ko lang sa'yo yon. Papalapit na kami sa kulungan. Sige. Siyasatin natin siya. Sandali lang. Huwag kang kukuha ng kahit ano. Pare, mamaya ako sasabihin lahat, hintay ka lang. Anong gusto mong hanapin, kotse, ngayon? Sige, may tawag ako ngayon. Hindi ko ginagamit ang korte na to, pero meron ako. Card sa camera. Hahanapin namin yan sa'yo. Sige. Ayos lang, lumabas ka at harapin mo sila. Nagreklamo lang ako, ayos lang naman. Ano ang kaso laban sa akin? Bakit ako ang pinipili? Wala kang ipapatusok o sasabihin sa akin. Huling bagay na gusto kong mangyari ay matusok ng kung anuman. Sige. Ano ang ikinakaso sa akin? Halos buo na ang palabas. May lisensya ka ba para sa medical na marijuana, sir? Gusto kong maghintay. Sige, habang papunta ka, ayusin mo na. Akin yan. Ano kaya ito? Oh, nandyan din ang sayo. May card ka pala. Akala ko sabi mo wala kang dala. Akala ko wala ako noon. Sige, nahanap ko yan ngayon. Sige po, sir. Nakuha na. Julio. Pwede ba akong manigarilyo? Nasa amo ko ang decision, hindi sa akin. Gusto mo ba siyang payagang manigarilyo? Hindi. Pakiusap, wag. Ginoong Delcaf, magdesisyon ka na lang pagdating mo doon, ayos ba? Magkikita tayo ulit. Alisin ang sapatos mo, oh. Ikaw na muna ang bahala dito. Oo, iwan mo siya dito, dalhin mo dito, dalhin mo dito. Pagkatapos mo, picturean mo at ibabalik natin. Sige, nakuha ko. Ano ang ipinapakita sa akin? Sabi ko na, sir, ipakita nyo sa akin. Sige, alam mo na lahat ng meron kami, ipinaliwanag na namin sa'yo, di ba? Sana sinabi mo sa akin na meron ka niyan. Sasabihin ko na, Gusto kong sabihin na may dala akong damo sa tabla ko. Tara, pag-usapan natin. tingnan ko muna kung anong gagawin ko tungkol dyan. Sige, tingnan ko, ipasok mo yung mga paa mo dyan. Para sa akin, Walang illegal dyan. Ayos lang, binayaran ko yan. Saan mo binili yan? Binili ko yan sa Alimal Shopping Center. Ito ang bumili. Bakit nasa ganitong bag yan? Sila ang gumawa niyan. Sila mismo. Sila ang gumawa niyan doon. Sige, nandito yan. Inaresto si Jermel at kinasuhan ng pagnanakaw ng credit card, kriminal na paggamit ng personal na impormasyon, at pandaraya gamit ang credit card. Naabok siya at pinalaya kinabukasan matapos magpiyansa ng P1,000. Sa oras ng pagre-record, ang susunod na paglilitis ni Jermel ay sa Enero 2026. Ngayon, pupunta tayo sa Volusia County kung saan isang pulis ang nag-imbestiga ng kaso ng nakaw na sasakyan sa isang parke. Nanakaw ang kotse ko dito. Oh, sige. Sinimula ng biktima na ilahad ang buong pangyayari sa pulis. Dumating ako dito ng alas 2:45 at bumalik ako dito ng alas 3:30 at nawala na ito. Nilagay ko ang mga susi sa lagayan o bulsa ng pack. Sige. Kaya naman, Sige, may kasama ka ba dito? Meron bang maaring kumuha nito na maaring umalis? May nadala ka bang kasama nito pa uwi? wala, mag-isa lang ako. Sige. Samantala, sa kabila ng paradahan may saksi na kumakaway sa pulis para ibigay ang detalye ng pangyayari. Sino ang nakita mong sangkot dito? Isang lalaki siguro, mga 30 taong gulang, hindi niya kotse yon. Tinitigan ko siya nang tanongin niya kung may lighter ako. Sabi ko, imposibleng siya ang nagmamaneho ng BMW. Makikilala mo ba yung lalaki na yon kung makita mo ulit siya? Oo.
Sige, puting lalaki, mga 30 taong gulang. Puting lalaki, shoulder length ang buhok, Blonde. 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 Medyo kamukha ko siya nung bata ako. Lagi siyang humihingi ng apoy. Iniisip ko, paano siya may BMW pero walang lighter para sa sigarilyo? Sige, blonde hanggang balikat ang buhok. Bago pa magsimulang mag-imbestiga ang mga pulis, nagbigay na agad ng clue ang dispatch. May banggaan at hulaan mo kung sino. 30 milya kada oras ito at sumpa ko sa Diyos anong apoy ang sumiklab. Saan mo nakuha ang kotse? Hindi ko alam. Hindi ko alam, papunta siya sa kanyang panig, nag-teleport ako. Saan ka pumunta? Itaas mo ang mga kamay mo sa telepono ko. Sir, sa Pisara ba? Galing ka ba sa Bicentennial Park? Galing ito sa... Bicentennial Parke. Sabi nila X-Men ang gagawa nito. Sige. Pero ang parke ng aso, Hindi ko alam, mahirap ang aso ng X-Men, hindi ko ginagawa yan ang Pisara. Ako isang templo, panatilihin kong ligtas. hindi ako si Hamilton, may dumarating sa akin. Umupo ka lang dyan. May tao sa bahay ko, hindi kanya ito. Alam mo ba kung ano ang fire shower? Ayoko, sandali. Naging ligtas ako. Salamat sa pagsagip, hindi yon tatama. Diyos ko. Oh, sabi ng signal 20. Diyos ko, bro. Ninakaw niya ang kotse. Gaano katagal mga tol? Diyos ko. Pwede mo bang ibigay sa akin yung tag na yan? Sige, Christopher Martin, tapos na lahat. Ituloy mo na. Iniligtas mo ako mula sa mga alien. Oh, medyo madali lang. Bantayan mo ang iyong mga labi. Oh, pareho lang yan. Sige. Tapos na oras ko sa inyo na. Punta na ako sa palapag ng tanker. Sino ang tapos na? Lumapit na. Lumapit? Lumapit, tumigil. Huwag kang aalis kahit saan. Dumating ang opisyal at inaresto agad si Calvin Curtis Johnson, 36. Pagkatapos kinuha niya ang isang fire extinguisher para apulahin ang maliit na apoy na sumiklab mula sa mga labi ng aksidente. May ideya ka ba? Hindi ko alam. Oh, lilit tayo. Oo, kailangan mong pumunta sa open box. Dinala si Calvin sa lokal na ospital, tapos inilipat sa county jail dahil sa grand theft ng murder vehicle at pagmamaneho na may suspendidong lisensya. Sa oras ng ulat na ito, wala pang mga update tungkol sa kalagayan ng kasong ito. Pero hindi lang si Calvin ang lalaking taga Florida na may kakaibang dahilan ngayon. Sa Palm Coast, napansin ng isang deputy mula sa Flagler County ang isang driver na ginawang sariling paliparan ng highway. Dumaan sa timog. Ngayon, At pag-usapan natin ang sobrang malas na timing. Kakapasok lang ng bagong super speeder law ng Florida at ang taong ito ang magiging unang crash test. Dami deputy. Binuksan ni Murphy ang mga ilaw at nag-lock in ba? Nagtataka kung anong emergency ang meron at bakit nagmamadali ang driver na ito sa kalsada. Traffic 15 vehicle just pulled over. Sa hilaga lang ng 284. Going on. FHT is 51 from the 286. Bakit hindi ka bumaba sandali? Wala kang kahit anong armas, pare. Sige. Come back here. Mind if I pat you down real quick? Walang mga kutsilyong nakatago o anumang pwedeng gamitin. Foxtrot 212, fast check. Here, put your hands behind your back. Okay. Nag-aasikaso lang ako ngayon. dahilan. Para sa paghinto.
We're going 107. Sumisingit-singit sa trapiko. Traffic 55. Back here. Traffic 15. Which mic is he? Right here. Yeah, face the car. Paparating na siya. Pwede ba akong humingi ng isa? Matutulungan mo ba ako? Copy that. 21. Bakit ang bilis mo magmaneho? May appointment ako sa barbero. May appointment ka sa barbero mo. Isang bagong maya. Isang bagong Smyrna. Kaya ikaw, Medyo malamig ang kotse na yon. kaya umaandar ka ng 107 milya kada oras. Pasensya na. Sumisingit ka sa trapiko, nilalagay mo sa panganib ang iba. Ngayon, makukulong ka ngayong gabi. Ngayong gabi, Oo, alam mo yung mga kriminal sa Florida ay umaabot ng 100 milya bawat oras. magaling kong nagawa. Ngayon, sasabihin sa tatay mo na makukulong ka na. Hindi ko alam. Sipa ng trapiko, telepono. Inaresto at kinasuhan si Michael Stanek, 57, dahil sa matinding bilis ng pagmamaneho. Pero huwag kang mag-alala, sandali lang natumba si Florida Man at nagpatuloy agad sa pagmamaneho matapos ang 30 minuto. Malamang papunta siya diretso sa appointment niya. Sa pagpapagupit, alam mo na, sa legal na bilis lang. Ngayon, may appointment na talaga ako sa barbero ko. May appointment ka sa barbero mo. Bagong Sparrow. We asked you nicely. You to ride home, didn't we? And you came back. Ngayon magsisimula ang lahat. Nakita ng mga deputy ng New Smyrna Beach si Christopher Mertz, 44 na natitisod sa gitna ng trapiko. Labis siyang lasing pero pinayagan pa rin ng pulis na maglakad paalis kahit natitisod. Akala nila ay nakauwi na siya hanggang sa makita nilang muli siyang natitisod sa tabing dagat. Nabasa na naman ang sapatos ko. My shoes wet again. Christopher. Come on out, man. Chris, lumabas ka na. Pare. Dapat gawin ko na yun ngayon. Dapat magsuot ka ng shorts. Lumabas ka na, Chris. Sige na. Sige na, pare. Maayos kaming nakikiusap sa'yo. Turn around. Maayos kaming kumikilos para sa'yo. Umuwi tayo, hindi ba? At bumalik ka. Tapos na tayo. Sasayaw na tayo ngayon. Chris. You understand? Masasaktan ka, pare. Sige, ipaglapit mo ang mga kamay mo. Sinusubukan ko lang sabihin sa'yo. Try to make this not hurt. Plus, they're gonna hurt your wrists. Take a walk. Sa Blush County, bawal ito ayon sa ordinansa ng county. Swim drum. Swim drum. Napansin kong ilang beses kang sumasabay at natutumbas sa dagat. Hindi naman opisyal. Kailangan mong pagdikitin ang mga palad mo, kung hindi masasaktan ka ng sobra. Oo, parang nagdadasal ka. Sorry. Hindi ko gets to. Lasing ka, pare, hindi ka marunong lumangoy, tapos ka na. Nagmumumog ka ng salita. Halos di ka na makasalita or makatayo, di mo pa kayang sumakay sa truck na to. Kaya mo ba? Kaya mo bang sumakay sa truck? Ibig kong sabihin, suportado kita. Nasa likod mo ako. May hakbang sa kanan ng paa mo.
Ayan, ganyan. Gusto ko siyang mailabas bago pa siya gumawa ng eksena. Baka pumunta muna ako saglit sa Freeze Out. Oh, sana nga. Sige. Pupunta tayo sa walot isa kung ganun. Bago ito tuluyang lumayo. Oo. You want to take care of it? Mananatili siya para mag-alaga. Tayo may dugo sa inidoro. Nakuha ko na ang tela. Kita-kits. Sobrang lasing. Sa huling pagkikita namin, hinihingi niya ulit sa akin ng impormasyon. O pwede na lang ba nating ilag ito? Pwede mo na lang siyang ilag sa kotse. Lasing lang siya. Ibalik ang tawag sa 1,021. Hindi ako sigurado kung may susi tayo sa projection ngayong gabi. Paano mo balak umuwi, lalaki? Paano mo balak umuwi? Hindi pa balik sa bahay? Ikaw yon. Sabi mo Tumawag ng Uber pero hindi naman kailangan pagdaanan lahat ito. huli na pare. Dapat ginawa na yun kanina. Pwede akong mag-book ng Uber. May kutob na akong aalis ka na gamit yung sasakyan. Kung di ako nasa harap ng kotse mo, malamang umalis ka na. Tumahimik ka, parang hindi ka lasing. Parang hindi ka lasing ngayon. Sige. Pasensya na, pero gusto mo ba akong bigyan ng sorpresang pagsusuri? Papasa ako sa sorpresang pagsusuri. Hindi ko akalaing papasa ka, pero hindi naman mahalaga yon. Hindi ka papasa. Ayoko lang gawin kasi sayang lang sa oras. Alam mo ba, hindi ba sayang oras? Chris, nilalambing niya para makaiwas aresto. Magiging totoo ako sa'yo, pare. Ito siguro ang... It's too late, man. Ayokong gawin to. Sabi ko na nga sa'yo na ayokong gawin to. Pauwiin mo na ako. Palagay ko sasakay ka dyan at maaksidente. Isa kang nagtuturo ng daliri. Sa tingin ko, ikaw ay. Public educator, teacher, dean, assistant principal, you don't really do this. Hindi ko alam bakit mo ito gusto. Pakawalan mo na lang ako. Ayoko nito. Sa tingin ko, kaya mong imaneho ang kotse papuntang tabing dagat kung pababayaan ka. Hindi ko iuwi ang kotse. Nangako ako. Sa tingin ko, hindi mo nagagawin yun. Ako na bahala. Tatawag ako ng Uber at ikaw magmamaneho pabalik sa Pito. Rose County, pare. Bakit ako magtitiwala sa'yo, pare? Nagsisinungaling ka sa akin tungkol sa pagiging lasing mo. Pangako, hindi ako lasing at hindi ako nagsisinungaling tungkol dito. Pangako, pakawalan mo ako. Pangako, tatawag ako ng Uber. Tatawag ako ng Uber, tama? At sinusubukan kong gawin ang mga kalokohang hindi kailangan at katawa-tawa. Nagsisinungaling ka sa akin tungkol sa pagkalasing mo, pare. Pangako ko sa'yo, pangako ko tatawag ako ng Uber para sa'yo. Kinakausap at sinisigawan mo ako. Naamoy ko ang alak na galing sa'yo. Wala namang amoy ng alak na galing sa'yo. Hindi ka nga makapagsalita ng maayos, pare. Pangako ko sa'yo, ako'y principal, tatawag ako ng masasakyan pa uwi. Hindi na natin kailangang pagdaanan lahat to, talaga namang hindi. Tatawag ako at babayaran ko ang Uber, pangako ko sa'yo, tatayo ako sa tabi ng kalsada, kasama ka hanggang dumating ang Uber. Hindi na natin kailangang pagdaanan lahat to, hindi na natin kailangang pagdaanan lahat to. Pangako ko sa'yo. Parang sobra na ang ginagawa mo, pangako ko sa'yo. Wala ring patutunguhan. Nasa tabing dagat ako nag-enjoy. Pangako ko sa'yo, Magpapatawag ako ng Uber para ihatid ako pa uwi sa Seminole County kung saan ako nakatira, pangako ko sa'yo. Binabantayan mo yung sasakyan, ihahatid ako sa Seminole County tapos ibabalik ako.
Kukunin ko na lang bukas ang kotse ko. Nasaan ka? Ayos lang, pangako. Hindi mo na kailangang pagdaanan ito. Wala talaga akong record, nakita mo naman, pinakaba mo pa ako. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito. Mabait akong tao, seryoso, mabait talaga ako, at malinis ang record ko. 19 na taon na akong ganito magsalita kung sakali. At wala akong record, nasa tabing dagat ako at nag-e-enjoy, wala akong record. Maliban na lang ngayon, meron na siya. Si Christopher ay kinasuhan ng paglabag sa ordinansa ng lungsod, pagsusurf sa tabing dagat, pagsasakay ng bangka at paglangoy. Pinalaya siya kinabukasan matapos magpiyansa ng 500. Those are your two choices. Pwede ka nang dumiretso sa kulungan ngayon. Si Ryan Welch, 37 mula Florida, ay binibigyan ng ultimatum ng mga pulis. Alamin kung bakit isang karaniwang araw lang ito sa Orlando International Airport. Hanggang sa magdesisyon si Ryan na banggain ang bakod ng tarmac. Pero hindi siya tumigil doon. Tumakbo siya, tumatawid sa maraming runway at tarmac bago siya tuluyang mapatigil ng isang tao. Hanggang sa dumating ang mga pulis. Sabi niya nabangga siya sa bakod. Hi, I got it. Hey, he's over here at 232. Siya na ang huling bagay na pwede mong pasukin. Ano? Ang galing niya, 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 ang galing niya. Diyos ko, handa na. Sandali lang, iniwan mo sa baba. Hawak ko braso niya, ikaw na. Okay, you good? Yeah, you guys good. Thank you. Yeah. Makukuha natin lahat yan sa isang saglit lang. May nakuha ka ba tungkol dito? $100. Kung babae ka, pakihawakan naman, pakiusap. Wait, hold on, let me make sure this is time. Siya ay Magaling. magaling siya. Mukhang may dinudugo siya sa kung saan. Salitang hindi ko alam, may dugo ako sa katawan. Ikapito ng Marso. Nasa labas ako kasama ang sasakyan ng suspect. Wasak ang bakod sa Terminal C at may bagong palatandaan sa tarmac na hugis Ryan. Ngayong nasa kustodya si Ryan, sisimulan na ang investigasyon. Oo, sumisigaw siya sa maraming tao malapit kay Sarge na naglalakad mula sa kabilang sasakyan. Hinuli siya ng mga ramp worker. Tumatakbo siya sa ramp, maganda ang ginawa nila. Ewan ko, ayos lang. Hindi ko pa nahawakan ng kotse. Ganito ko siya nadatnan maliban sa pinatay ko na ang musika at makina. Punch by any chance? Kung ano ang sinasabi nito? Ang pagpasok ay tinatakan dahil sa pagkakataon o anumang katulad nito. Yun lang ang tanging bagay na iniintindi ko. Salita, 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 salita. Bumalik na ba? Nakuha ko na ba? Babalik ba ako dito? Nag-uusap sila. Sabi niya baka may identification siya sa tabi ng sasakyan. Sige, kukuha ka ng mga guantes dito. May guantes ka? May pitaka ka ba? Oo, kumuha ka ng kahit ano. Sige, kukuha tayo ng mga litrato. Ciao. Nagpatuloy kami. Oo, nakuha na natin. May mga opisyal na naghahanap ng ebidensya sa sasakyan niya, habang ang iba'y ini-interview ang mga saksi na gulat pa rin at nagbabantay sa gate. Ano bang problema niya? Hindi ko alam, baliw talaga siya. Sinadya talaga, sobrang sinadya.
Nakilala mo ba siya kahit papaano? Halos di namin siya makita dahil sobrang bilis niyang dumaan sa kalsada. Sige. Huminto siya dito, saglit lang, di ba? Narinig ko yung ingay ng gulong, nabangga niya ito at dumaan kami dito at dumiretso lang. Sige, pwede mo bang isulat lahat yon dito? Para sa akin? Oo. Pinahalagahan ko kahit ano pa ang nakita nyo. Nalaman ng pulis na may kakaibang paraan ng pakikipag-usap si Ryan nang bumalik sila sa lugar. Sumasagot lang siya sa mga babaeng pulis. Ano ang pangalan mo? Ryan Watson, sige, anong impormasyon mo? Yan ang impormasyon mo. Mas gusto niyang kausap ka kaysa sa amin. Mukhang ganon, magkakasunod tayo. Sasali na ba ako? Tulungan mo ako, kuya. Ano impormasyon mo? Hindi ko gustong makasakit, gusto ko lang makipagtalik. Sige, at ayaw din naming saktan ka. Akala ko ito na ang katapusan ng mundo, akala ko nasa impyerno na ako. Oo nga. Iniisip ko na lahat ng mga babae sa mundo sa hinaharap. O, kaya wala kang nakita kahit anong babae, ha? Hindi ko nasabi sa'yo. At gusto mo akong bigyan ng datos, sunog. Ito na lang ba ang natitirang babae? Siguro? Hindi ko alam. Marami akong napapansin dito siguro. Ikaw. Sige, Ryan. Tama, oh. Ano, taas? Sa itaas? Ano, aakyat ka namin sa itaas? Hindi, ayos lang. Oh, anong ipapagawa ko sa kanila para tingnan ka? Sige, bubuksan ko ang pinto. Papatingnan kita sa kanila. Nakausap ko na siya sa bintana. Presyon lang ng dugo. Oh. May mga bagay kang makikita. Hindi natin nakikita ang aliman sa mga yon. Alam mo yon, parang bro, dapat nakita ko na nakaangat to o kung ano man para matulungan siya para lang may mailagay doon sa bagay na yon. Malinaw na ngayon, wala siya sa tamang pag-iisip para makatanggi sa kahit anong... Kailangan ko lang marinig na wala na siyang pagpipilian. Kung pwede kang pumunta rito. Bubuksan ko ang pinto, nakikita kitang lumalapit. Yayakapin ko kayo. Tingnan natin ang daliri na ito. Salamat. May ininom ka ba ngayon? Ano yon? Uminom o kumain ka na ba ngayon? Hindi pa ako kumakain, hindi ko alam kung saan. Huling kain ko nito. Hindi mo alam ang huling beses na kumain ka? Hindi. Paano naman ang pag-inom? Matagal-tagal na rin. Gaano katagal yon? Bigyan mo ako ng estimate. Hindi ko nga alam, sa totoo lang. Idikit mo ito dito. Ayan, parang pakpak ng manok. Ayan na. Ibig kong sabihin, ilang araw. Ilang araw saan ka galing? Sample? Nagmaneho ka mula Tampa. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Mukhang nasa Orlando ako. Tumingin ako. Orlando. Gaano mo sa tingin katagal ka nang nagmamaneho? Natataranta ako. Gusto ko lang makakita ng mga byuda. Ayusin natin ito. Maganda sana pero limitado ang oportunidad sa trabahong ito. Ito na tayo at sana hindi ka na lang nagmaneho papunta sa gate ko. Pero sige pa rin. Susubukan niyang dalhin siya sa kulungan. Dadalhin natin siya sa kanang bahagi ng pangalawa tapos imomonitor natin kung ano ang nangyayari. Sandali lang. Gusto ko ng $1 million pero di mo ako nakikitang tumatakbo sa gate. Di ba parang baliw ito mga pare? Wala akong pakialam. Talagang wala akong pakialam. Pare! Hindi tol, pwede bang alisin mo ang kamay mo sa akin bro? Mas gusto ko pa na babae ang gumawa niya ng magaling. Ibig kong sabihin kung nakuha mo ako, nakuha mo rin siya. Diyos ko, tara na. Sige, ibabalik ka na namin sa kotse ha? Sige, ilalabas namin si Baksa. Pwede bang puro babae naman sa susunod na hintuan? Mga 6 man lang? Totoo ba kuya? Hindi ka dapat nandito, Itay. Dapat pumunta ka na lang sa ibang lugar. Ayos lang yan. Marami akong kakilala rito, maling lugar ang pinili mo. Maling lugar. Sige, Pakiusap, ihatid si Ryan sa terminal at planuhin ang pinakamahusay na paraan para samahan siya sa holding ring. Oo, kahit papaano ay makasira ng mga tao sa karamihan. Going this way, right?
Oo, kaya ito pumarada para hindi na tayo pumasok. Pwede nating subukang dumiretso papasok. Uy pare, sige na, bigyan mo ako ng ayos lang, ayos ba? Pakiusap, huwag mong sasaktan ng mga babae. Pakiusap, huwag mong sasaktan ng mga babae. Pakiusap, huwag mong sasaktan ng mga babae. Not right now. Basta wag mong saktan ng babae, sumunod ka. Pare, sumunod ka sa akin at sa pulis sa harap mo. Meron ba tayong tumatagas na hangin mula sa SPL at ginagamit natin ito? Oh, relax lang, relax lang, relax lang, relax lang. Sige. Lakad tayo. Tuloy lang sa paglakad. Huwag mo akong patayin, maglakad ka lang. Sige. Maglakad ka lang, huwag kang lalaban, maglakad ka lang, maglakad ka lang. Ayos lang ako. Diyos ko, hindi ligtas na ligtas ka. Hindi ako ligtas. Hindi ako ligtas. Hindi ako ligtas. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Ay hindi magaling. Ikaw ay nasa mabuting kalagayan ka. Tara na, ako lang si Christian. Nakapunta na ako dito dati, sa tingin ko darating ka. Nakapunta na ako dati. Hindi ligtas dito. Hindi ito ligtas. Hindi ito ligtas. Hindi ito ligtas. Tara na, hindi ligtas dito. Ryan, Alis na kami, kailangan namin iwan dyan. Ligtas ka na, kaibigan ko. Ayos lang. Sige lang. Umupo ka. hamon ang kumbinsihin si Ryan na umupo. Pero pag nakaupo na siya, komportable na siyang magbigay ng mga kahilingan. Walang mga babae dito? Meron dyan, oh. Ano yon? Yun na yun? Sige. Yun na, sabi ko 6 na babae kada lalaki. Sige. Ngayon, nagiging espesipiko ka na? Oh. Sige. Kaya 6 na babae bawat lalaki. Sa tambayan, Tahimik ka na pare. Kumuha ka ng 6 na babae bawat lalaki at gawin agad ang utos ko. Sige, gawin mo na yung sinasabi ko. Makinig ka sa akin, makinig ka sa akin. Kumuha ka ng 6 na babae ngayon. Ito ay madali yan. Oo pare, seryoso parang katapusan na ng mundo ngayon. Ang mahalaga ano ang mga kaso at kung anak pwede ba ilipat sa ika-33. Si Ryan ay kinasuhan ng 3 bilang ng trespassing sa airport operations area, kriminal na paninira at pagnanakaw. Sa oras ng pag-record, ang tanging impormasyong galing sa korte ay ang pagbabayad ng 728 para sa investigasyon. At tinotal ng Greater Orlando Airport Authority ang mga pinsala kaya umabot sa mahigit 2,300 ang kabuang gastos na kailangang bayaran niya. Hindi malinaw kung nagsampa ng kasong kriminal ang tanggapan ng ika-9 na Judicial Circuit Prosecutor. Ang 20 ay mga isang kapat na milya. Nakikita namin siya. May ilang sasakyan sa pagitan namin. Susunod, maghahanda tayo para sa mabilisang paglilibot sa Balu County. Nakatutok ang mga deputy sa isang tumatakas na Dodge Challenger at sa itaas nila, parang naglalaro ng Florida Man Global Positioning System ang helicopter, binabanggit ang bawat liko at liku-liko ng ruta ng pagtakas. Hoy, papuntang timog sa Holt Jacobs. Sinusundan ng mga deputy si Kyle Bell, 29 na taong gulang at si Tony, na parang libangan lang ang paglabag sa probation dito. 330 South Massachusetts, may mga sasakyang nakahinto sa likod. Hintayin para sa K-Sham. KIB 14. May posibilidad na asul ang kanyang buhok. Sige mga pare, kailangan ninyong pumuesto sa likod ni Hardcover. Paalam sa likod ni Hardcover. Kailangan nating magplano na pupunta siya sa timog, kaya maglagay pa tayo ng dagdag na bantay sa timog para kung sakaling lumabas siya sa perimeter,
Sige, hawak na siya ng lahat, nakahiga siya sa gubat. Mga pare, bantayan nyo ang mga sasakyang papasok. Baka mangagaw siya ng sasakyan, ayaw nating may tao sa loob. Mga unit sa perimeter, sabihan ng mga naglalakad na pumasok sa loob, may mga tao sa tabi ng puno. Nakaluhod siyang gumagapang sa paligid ng puno, gumagalaw pero hindi nakatayo. Mukhang iniiwasan niya tayo. Oo, gumagapang siya papalayo sa atin sa kabila ng puno. Oo, saan ka naglalakad ngayon? 25 yarda, nakahiga pa rin sa likod ng puno. May taguan siya. 15 yarda, mahal. Sige, tumatakbo siya sa kabilang direksyon. Tuloy lang, kay Sham, tumatakbo siya palayo sa'yo. Tumatakbo siya pahilagang direksyon, pabalik sa kanyang sasakyan. Bumagal siya, nasa makapal siyang damuhan. Makulimlim dito. Dumadaan ang K9 unit sa makapal na damuhan at gubat, mainit sa bakas ni Kyle. Lumalabas na siya sa bakuran, dumadaan siya sa tabi ng kotse. Kaluran ng asul na bahay lang. Nakataas ang mga kamay, lumalapit siya sa isang pulis, itinapon niya ito, nakataas ulit ang mga kamay. Oh, isa ay mababa at si Waltz. Nasaan si Lowen? Si Waltz? May kasama siyang 2 deputy. Kayo, mag-relax lang kayo, maraming tao ang lalapit sa inyo, mag-relax lang kayo, bibigyan kayo ng lahat ng espasyo ng lahat. Kyle, May inaresto ang central na isa. Kukuha rin kami ng isa sandali lang. Si Kyle ay inaresto at kinasuhan ng pagdadala ng nakatagong armas, paglabag sa probasyon ng isang kriminal, pagtakas o pagtatangkang umiwas, at paglaban, pati na rin ang mga kaso ng pag-iingat ng droga. Nag-plead siya ng no contest at hinatulan ng 5 taon sa kulungan ng estado at halos 900 sa mga multa at bayarin sa korte. Ngayon, naglalakad na tayo papuntang Ybor City, kung saan ang mga nakasakay na pulis ay gumagawa ng kanilang karaniwang ronda. Sa labas, sarado na ang mga bar, panahon ng umuwi. Maliban sa isang lalaki na nagpasya gumawa ng kalokohan, na siguradong hindi siya makakauwi ngayong gabi. Huwag hawakan ng kabayo. 10 to 15 itong lalaki, 10-15 siya. Hoy, ikaw ay inaaresto. Inaaresto ka, Ginoo. Tumigil ka, inaaresto ka. Mag-ingat, pulis ng Tampa. Mag-ingat, pulis ng Tampa, arestuhin ang lalaking yon. Itim ang jacket, puti ang balat, kayumanggi ang buhok. Sinaktan niya ang kabayo. Dito mismo. O dito mismo. Mag-ingat dito dyan. Diyan. Oh. Siya yun. Krimen yan, ang pagpalo sa kabayo ay nagbigay sa akin ng 18. May taong tumama sa kabayo namin noong 15 ng Oktubre at ako ang nanindigan sa kaso. Oh, krimen yan. Krimen ang manakit ng kabayo. Ano, may nanakit sa'yo? Salamat. Oh, sige pare. Sa kabutihang palad, ang kabayo na si Mount Opus ay hindi nagtamo ng anumang pinsala mula sa pag-atake. Ang 22 anyos na si Justin Riera ay inaresto at kinasuhan ng paglabag laban sa mga hayop ng pulisya at pagtutol sa isang opisyal ng walang karahasan. Ayon sa talaan ng korte, ibinaba ng mga piskal ang kaso laban sa mga hayop ng pulisya at ibinaba rin ang kaso ng pagtutol sa opisyal sa hukuman ng county. Nag-plead ng no contest si Justin at na-dismiss ang kaso matapos magbayad ng 500 na piyansa. Ngayon, bumabiyahe tayo sa baybayin ng Fort Myers. Linggo ng maagang umaga, karamihan ng tao ay tulog pa dahil sa kalasingan o nag-iisip ng brunch. Pero hindi ang lalaking ito mula sa Florida. Hindi, gising na siya at handa na. Sinisimulan ang kanyang araw sa pamamagitan ng kaunting 5-finger discount mula sa isang mobile na van ng marijuana na nakaparada sa tabing dagat.
Alam mo na, kuha at alis lang, pero talagang posibleng krimen ito. Nahuli sa surveillance video ang lalaki na naghagis ng ladrilyo sa bintana ng driver bago pumasok sa basag na salamin. May dalang basurahan, handang mag-ipon parang Black Friday na may temang damo. Pagpasok niya, binuksan niya ang display case, nagsalok ng mga bag ng produkto, kumuha ng paninda sa likod ng counter, bumalik pa, at pinuno ang basurahan. Para siyang nagnanakaw sa pabrika ni Wonka. Kung nagbebenta si Wonka ng tetrahydrocannabinol at shrooms, tapos astig pa rin, naglakad lang siya palayo sa gabi. Pero may plot twist. Nag-full alert ang security system ng van, kaya tinawagan ng may-ari ang pulis ng Lee County na may kapaki-pakinabang na description. Lalaking nakaitim lahat, suot ang Margaritaville Resort wristband. Kasi syempre siya nga yun. Agad pumunta ang mga detective sa resort at gamit ang DNA sa pinangyarihan, natukoy nila ang magnanakaw na si Zachary, 3 sa tabing dagat. Jolly. Ginoong Jolly, kailangan ka namin kausapin. Oo, lumabas ka muna para sa akin. Si Jolly ay halatang hindi masaya sa likod ng patrol car, pero hindi rin naman siya humihingi ng paumanhin. Malamang dahil nahuli siya ng mga deputy na may 7,000 halaga ng edibles, kabute at vapes. Inaresto si Zachary at kinasuhan ng pagnanakaw, kriminal na paninira at grand theft sa oras na ito. Nakapending pa rin ang kaso niya sa korte. Salamat sa panonood. Ang Law and Crime After Hours ay sinaliksik, isinulat at prinoduce ni Jordan Chacone. Inedit ni Daniel Camacho ang video. Ako si Chris Stewart. Kita ulit tayo next week.